Very hot dito. How about in Manila? Nako, wow, kanina nga alauna, dineklara na ng palasyo na wala nang pasok dito kasi baha na naman. At kung maalala mo, attorney, merong pahayag kahapon yata nung isang araw, itong si Vice President Sara Duterte, nag-real talk siya na lubog sa baha, no, ang bansa. Pero may tugon dito ang palasyo, lalo na si Yuse Claire Castro. Sabi nga niya, lubog na ang bansa sa baha, sabi ni BP Sara. Tapos ang sabi naman ni Castro, oo, lubog ang Davao City sa baha. Pero ang kapansin-pansin dito, grabe yung mga pagbaha na nararanasan, lalo na sa Central Luzon. In fact, tumaas yung kaso ng leptospirosis dito. At ang leptospirosis na yan, mula sa ihi sa daga, nakukuha mula sa baha, wala naman dun sa Davao. Bakit kaya? Ano bang basa nyo po dito, attorney? Hirap dito, Mar. Ang katotohanan ay binabaluktot na. So, paano na taong bayan? Pero kami dito, alam namin na yung mga pinagsasabi ni Palacio ay dito to. Opo. Tapos meron pang nabanggit si Ombudsman Boying Remulla na ang Davao ay epicenter ng flood control. Di ko alam kung nasa realidad ba kasi hinamon din siya ni Congressman Pulong Duterte na maglabas ng ebidensya talaga. Ang kapansin-pansin lang, last time, tinanong din itong si Boying Remulla, bakit tila wala naririnig ng mga investigasyon doon sa mga dating taga-administrasyon na inalis sa pwesto, bakit daw wala? Sabi, hindi namin pwede ilahad, no? Kasi niluluto pa daw. No? Pero kapansin-pansin, pag mga Duterte or Davao o konektado sa mga Duterte, mabilis bumuka ang bibig. Attorney, ano masasabi niyo po? Politika, politika, politika. That's how cruel politics is. Kahit na yung katotohanan ay iluktot para lamang ma-achieve yung political agenda. Pero nakakakuha na or it has become yung parang nakainis na para pang sulto na sa ating intelligence. Pero I don't know why they are doing that. opo. Sa mga survey, kung pagbabatayin mo yung mga survey, lalo na yung sa mga rating, si President or si Vice President Sara, grabe talaga yung rating na nakukuha. Mga 90% dyan po sa Mindanao, malaking porsyento sa Visayas. Kung gusto nila nasuyuin yung mga taga Mindanao para pumanig sa kanila, itong kanilang mga ginagawa at mga pahayag, ano ba? Kumbaga akma, attorney. At sa tingin nyo po, paano mahimok yung mga taga Mindanao na magtiwala sa kanila, hindi lang kay BP Sara, sa kanilang mga ginagawa? Kasi for sure, pagdating ng eleksyon, parte po na ang Mindanao, ang Visayas, sa dapat nilang suyuin, attorney. They are old enough to know kung ano ang dapat gawin. So, they are already parang master in political game. Alam naman nila kung ano yung magpa-backfire, kung ano yung mag-gain ng traction. Pero nagtataka tayo bakit we are playing the game na alam naman natin na ang resulta ay hindi makakabuti sa kanila. Opo. And kayo po ba sa inyong obserbasyon, attorney, lalo na sa
kasalukuyang administrasyon, lalo na nung nagkaroon na ng lamat yung unity team, no? Kamusta sa tingin nyo po yung pangangalaga ng national government sa bahagi po ng Mindanao kumpara sa nakalipas na administration? Alam natin ang Mindanao talagang dapat kabilang yan sa pangunahing tinututukan kasi marami mga lugar sa Mindanao po ang mga tinaguri ang poorest of the poor. In fact, parang naging literal na land of promise ang Mindanao kasi panay lang ang pangako ng mga nakalipas talaga na gobyerno pero yet lagi pa rin nahuhuli ang Mindanao. Kamusta po sa inyong assessment sa kasalukuyan? Mabagal ba? Mabilis ba ang progress ng Mindanao? Ano po masasabi nyo? Hindi mo talaga masisisi ang mga taga Mindanao why they are rooting for the Duterte. Kasi during the time of President Duterte, we experienced tremendous improvement lalo na sa mga infrastructure requirements saka yung mga programs na directly benefiting the Mindanaoans. Ngayon kasi matatapos na itong administrasyon na ito, we have not seen any major infrastructure projects that are being implemented for the benefit of the Mindanaoans. That explains why 97 or 90% for that matter are supportive of the Duterte brand of politics. Opo. Pero di ko lang alam kung okay ba sa administrasyon itong naging pahayag ni Finance Secretary Frederick Go, attorney, kung saan binigyan niya ng kahalagahan ang role o ang papel ng Mindanao sa Philippine growth. Paglago ng ekonomiya sa ating bansa, malaki ang naging papel ng Mindanao. In fact, kung si Boying Rimulya ay sabi niya, epicenter ng flood control ang Davao. Ang sabi naman dito ni Frederick Go, na economic center of services ang Davao. So, kumbaga, hindi dapat ipagwalang bahala itong lugar na ito dahil napakalaki ng naiaambag sa ekonomiya ng ating bansa, attorney. Well, that is his opinion. We don't know if his opinion is a reflection of the reality. Kung totoo pa yan, siguro ang taga Mindanao ay maging taga-suporta ng ating administrasyon niya. Opo. And yung mga pangarap natin na mga taga Mindanao na magkaroon ng magandang transpo na naipangako noon ni PRRD, na umpisahan na yung mga pag-aaral, kaso hindi po nabibigyan ng pondo. Patunay din ito, attorney, sa realidad ng politika. At hindi basta-basta dapat na maniwala ang taong bayan sa mga sinasabi at pangako ng gobyerno na bibigyan ng tulong lahat sama-sama babangong muli kasi present talaga yung tunggalian po sa politika. Mas, kahit ano pang gawin natin, kahit anong sasabihin natin, kung hindi yan ay reflection o realidad sa nangyayari sa isang lugar, ay hindi yan hindi yan bibingka. So, it's the right to make some parang pagkunda or assessment. Kung may maniniwala, sa kanila yun. Pero, ang problema diyan, kung ang sinasabi ay yan ba ang katotohanan? Opo.
Sir, lipat tayo dito naman sa mainit na impeachment trial. Batay lang po sa monitoring ninyo, um, meron pong desisyon ang impeachment court na mahigpit ng ipatupad yung rules nila patungkol sa sub judice. Naka 19 trial days na po bago pa man nagkaroon ng matinding paghihigpit. Sa tingin nyo po, napapanahon na ito o sobra ng hinog kasi marami ng mga side comments lalo na sa bahagi po ng prosekusyon. Bakit may nanonood pa ba sa impeachment? Ewan ko kasi sa latest na monitoring namin, parang ilang libo na lang ang nanonood. We have millions of Filipinos who are supposed to watch that impeachment proceeding na unlike yung mga previous na impeachment proceedings, ang dami nanonood pero ngayon parang kukunti lang. So, but in any event, it's about time that the Senate President has to uphold the rule of sub judice, if only to protect the process, the impeachment process na maging credible. Kasi pangit na yung ginagawa ng mga parties na they are trying to make comments na propaganda na hindi na based on evidence ang mga sinasabi nila after the impeachment hearing. So it's about time that this rule on sub judice must be followed or must be strictly applied. Opo. Pag may mga ganyan po ba ng mga side comments na lang, mga matitinding banat na pag-uusapan sa loob at lalo na sa labas ng impeachment court, anong pinatutunayan po niyan, attorney? Na wala talaga silang matinding ebidensya, doon na lang sila magre-resort sa trial by publicity? Alam mo naman, Mar, sa simulat sa pool pa, alam naman natin na yung kanilang objective talaga dalawa. Una, to convict. If they cannot get the conviction because they don't have evidence, to destroy the reputation, to humiliate Sara Duterte para sakali she will not be she will be para bang condemned by the people and then the people will not support her. Iyon ang kanilang purpose. So ngayon, that's why they are resorting to mga side comments, gumagamit sila ng mga words na parang insult, pang-insulto talaga na hindi na naayon sa sense of professionalism because their main agenda is to agitate the feelings of the people so that the people will hate Sara Duterte. And then Sara Duterte's popularity will wane. Ang tanong lang dyan kung yung approach na yan ay magsasucceed ba. But as of now, it backfires. Opo. Dito po sa ano naman, mga pahayag ng mismong mga senator judge, no? Na tila meron na silang konklusyon sa panig pa nga lang ito ng prosekusyon ang naririnig natin, pero the way sila magtanong, meron pang may konklusyon na nilustay talaga, ninakaw yung pera, naaawa daw siya sa witness. Ano po ang masamang implikasyon po nito, attorney? Masama talaga kasi very foul na yan. Dapat yung mga comments na yan ay they must be admonished by the presiding officer kasi contumacious na yan. Now, ang sound bites ang gusto niya mangyari. Pero alam mo naman, Admar, yung psychology ng mga Pilipinos, lalo na kay BP Sara na alam ng marami na siya ay pinipersecute, siya ay ginagawa ng kasalanan na hindi naman niya ginagawa, lalo pa itong it will strengthen the sympathy and the support of the people to Vice President Sara Duterte. Opo.
And dito naman po sa usapin, kasi lagi pong nabubuksan ito eh. Though, sa unang bahagi pa lang ng impeachment trial, talagang iginit na ng presiding officer, 16 para ma-convict. Pero ang napuna naman ng iba dito, sanay po yung gobyernong ito na alam mo yung parang susubukan yung constitutionality na magbibigay kami ng pahayag, antayin natin na may magreklamo sa Supreme Court bago basta ito yung gagawin natin. Bakas sa punto magdidesisyon sila na mas mababa pa sa 16 po, attorney. Ito po yung pangamba ng mga nababasa ko rin mga commenters sa ukol nga po dito kasi may history na yung kasalukuyang administrasyon na ito po, attorney. Well, Admar, as of now, it is conjectural. Ang akin lang paniniwala dito ay that will not happen because the Constitution is very clear. The conviction must be carried out by at least 2/3 of all the members of the Senate. So, yung word na all, it refers to the 24 seats of the House of Senate. So, 2/3 is 16. Yun lang. Kahit anong gagawin nila, kung mayroon sila mga kuro-kuro o mga spekulasyon, that remains a speculation. Kasi sa demokrasya, Admar, hindi naman mapipigilan yung tao magpalabas ng kanyang mga opinion kahit yung opinion ay katawa-tawa. Opo. Ito pa, attorney. Kasi may pinalulutang din yung iba, lalo na yung mga kritiko ng pangalawang Pangulo, na kung hindi daw ma-convict, hindi daw ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte, magkakaroon daw ng mga EDSA people power na naman. Parang, alam nyo na yung parang ini-instill, minamind conditioning ang tao na magkakaroon ng ganito. Kayo po ba ay naniniwala na kapag na-absuelto ang pangalawang Pangulo, yan ang mangyayari? Kahit anong sabihin nila, Admar, pabayaan natin sila kasi sila naman ang lumalabas dyan na katawa-tawa. Kahit na sa iyo, wala talaga yung kahit na yung even an iota of possibility hindi yung mangyayari. In fact, the people will rejoice. Majority of the people will rejoice if the Vice President will be finally cleared kasi from the very beginning wala naman talaga siyang kasalanan. Ginagawan-gawan lang silang kasalanan para maalis sa pwesto at saka mapigilan yung pagtakbo niya for President in 2028. Opo, napag-usapan yung pagtakbo sa 2028. Meron na ba kayong nakikitang katunggali ang pangalawang Pangulo na kumbaga sa Bisaya, panington siya sa bugnong lugay nun in case po na meron pong haharap sa kanya sa 2028? Meron ba kayong nakikita, attorney, sa kasalukuyan? Ang may laban lang sa kanya si Admar Belando. Easy. Siguro bilang panghuli na lang, attorney, ano ba ang masasabi nyo? Ginawaran po ng pamantasang lungsod ng Maynila ang Pangulo ng Honoris Causa, Doctor of Law, ang atin pong presidente. Well, that's the right. Yung mga ganun na mga honorific title ay that is usually given by the university to the yung mga malaking pwesto sa gobyerno. Pero honoris causa lang yan. At it is well within the academic freedom of that institution. Pero dagdag singilin yan ng taong bayan kay Marcos Jr. Attorney. Kasi, Doctor of Law ka na, meron ka ng Doctor of Law. Ipakita mo naman yung pagiging Doctor of Law mo. You're right. Attorney, dagang salamat. Okay, Admar.